Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong "Di na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin." Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, 1 at 2 kabanata. Pagbati ni Pablo. Mula kay Pablo, na ang tawag na maging apostol ay hindi nagmula sa tao o sa pamamagitan ng tao, ngunit mula kay Hesukristo at Diyos Ama na bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Ang lahat ng mga kapatid na narito ay nakikiisa sa akin sa pagpapadala ng mga pagbati sa mga iglesia ng Galasya. Naway bigyan kayo ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo ng biyaya at kapayapaan, upang palayain tayo sa kasalukuyang masamang kapanahonang ito. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Sa Diyos ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Nag-iisang Ebanghelyo. Ako ay nagulat ninyo, kagyat tinalikuran ninyo ang tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo upang tanggapin ang isa pang ebanghelyo. Sa totoo lang, walang ibang ebanghelyo. Ngunit sinasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat, kung kami o isang anghel mula sa langit ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, naway kondenahin siya sa impyerno. Nasabi na namin dati at ngayon sinasabi kong muli, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap, naway kondenahin siya sa impyerno. Ang tunog ba nito ay parang sinusubukan kong makuha ang pagsang-ayon ng tao? Sa totoo lang hindi. Ang gusto ko ay ang pagsang-ayon ng Diyos. Sinusubukan ko bang maging sikat sa mga tao? Kung sinusubukan ko pa rin gawin ito, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Paano naging isang apostol si Pablo? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo mga kapatid na ang ebanghelyong ipinangangaral ko ay hindi nagmula sa tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa sinumang tao ni walang nagturo nito sa akin. Si Hesukristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Sinabihan kayo kung paano ako namuhay noong ako ay tapat pa sa relihiyong Hudyo, kung paano ko inusig ng walang awa ang simbahan ng Diyos at ginawa ang lahat ng aking makakaya upang wasakin ito. Nangunguna ako sa karamihan ng mga kapwa ko Hudyo sa aking pagsasagawa ng relihiyosong gawain ng Hudyo at higit na nakatuon sa mga tradisyon ng ating mga ninuno. Ngunit ang Diyos sa kanyang biyaya ay pinili ako bago pa man ako isinilang at tinawag akong maglingkod sa Kanya. At nang magdesisyon siya na ihayag sa akin ang Kanyang anak upang maipangaral ko ang mabuting balita tungkol sa Kanya sa mga Hintil, hindi ako pumunta sa sinuman para sa payo. Ni pumunta ako sa Jerusalem upang makita ang mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, agad akong pumunta sa Arabia
at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang kumuha ng impormasyon mula kay Pedro at nanatili ako sa kanya ng 2 linggo. Hindi ako nakipagkita sa sinumang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoo ang sinusulat ko. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay pumunta ako sa mga lugar sa Syria at Cilicia. Noong panahong iyon, hindi ako personal na kilala ng mga miyembro ng simbahan ng Judea. Ang alam lang nila ay kung ano ang sinasabi ng iba. Ang taong umuusig sa atin noon ay nangangaral na ngayon ng pananampalataya na minsan niyang sinikap na sirain. At kaya pinuri nila ang Diyos dahil sa akin. Si Pablo at ang iba pang mga apostol. Pagkaraan ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Barnabas, kasama si Titus na isinama ko. Pumunta ako dahil ipinahayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta. Sa isang pribadong pagpupulong kasama ang mga pinuno, ay ipinaliwanag ko ang mensahe ng Ebanghelyo na aking ipinangangaral sa mga hintil. Hindi ko nais na ang aking trabaho sa nakaraan o sa kasalukuyan ay isang kabiguan. Ang aking kasamang si Titus, kahit siya ay Griego, ay hindi pinilit na magpatuli, bagamat may ilang gustong gawin ito. Nagpapanggap na kapwa mananampalataya, ang mga lalaking ito ay pumasok sa aming grupo bilang mga espiya upang malaman ang tungkol sa kalayaang mayroon kami sa pamamagitan ng aming pagkakaisa kay Kristo Jesus. Nais nilang gawing alipin kami, ngunit upang mapanatiling ligtas ang katotohanan ng Ebanghelyo para sa inyo, hindi kami sumuko sa kanila kahit isang minuto. Ngunit ang mga tila pinuno, sinasabi ko ito dahil walang pinagkaiba sa akin kung ano sila noon. Ang Diyos ay hindi humahatol sa panlabas na anyo. Ang mga pinunong iyon, sabi ko, walang mga bagong mungkahi sa akin. Bagkus, nakita nila na ibinigay sa akin ng Diyos ang tungkuling ipangaral ang Ebanghelyo sa mga hintil, kung paanong ibinigay niya kay Pedro ang tungkuling ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyo. Sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ako ay ginawang apostol sa mga hintil, kung paanong si Pedro ay ginawang apostol sa mga Hudyo. Sina Santiago, Pedro at Juan na parang mga pinuno, kinilala na ibinigay sa akin ng Diyos ang espesyal na gawaing ito. Kaya't nakipagkamay sila sa akin at kay Barnabas bilang tanda na kaming lahat ay magkakasama. Napagkasunduan namin na ako at si Barnabas ay magtatrabaho sa mga hintil at sila sa mga Hudyo. Ang hinihiling lang nila ay alalahanin namin ang mga nangangailangan sa kanilang grupo na siyang bagay na gustong-gusto kong gawin. Sinaway ni Pablo si Pedro sa Antioquia. Ngunit nang pumunta si Pedro sa Antioquia, sinalungat ko siya sa publiko dahil maliwanag na mali siya. Bago dumating doon ang ilang lalaking sinugo ni Santiago, si Pedro ay kumakain kasama ng mga kapatid na hintil. Ngunit nang dumating ang mga lalaking ito, siya ay umatras at hindi kumain kasama ng mga hintil, sapagkat natakot siya sa mga taong paborong natuliin sila. Ang iba pang mga kapatid na Hudyo ay nagsimulang kumilos na parang duwag kasama ni Pedro, at maging si Barnabas ay natangay ng kanilang duwag na pagkilos.
Nang makita kong hindi sila lumalakad sa tuwid na landas, ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sa harap nilang lahat, sinabi ko kay Pedro, "Ikaw ay isang Hudyo, gayon paman, ikaw ay namumuhay tulad ng isang Hentil, hindi tulad ng isang Hudyo. Paano kung gayon na pwede mong subukang pilitin ang mga Hentil na mamuhay tulad ng mga Hudyo?" Ang mga Hudyo at mga Hentil ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tunay, tayo ay mga Hudyo sa kapanganakan at hindi mga makasalanang Hentil gaya ng tawag sa kanila. Ngunit alam natin na ang isang tao ay inaaring matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Hesukristo. Hindi kailanman sa pamamagitan ng paggawa kung ano ang hinihingi ng kautusan. Kami rin ay naniwala kay Kristo Jesus upang maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo at hindi sa paggawa ng kung ano ang hinihingi ng kautusan. Sapagkat walang sino mang inaaring matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng hinihingi ng kautusan. Kung magkagayon, habang sinisikap nating maging tama sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakaisa kay Kristo, tayo ay nasumpungang makasalanan gaya ng mga Hentil. Nangangahulugan ba ito na si Kristo ay naglilingkod sa kapakanan ng kasalanan? Walang kinalaman. Kung sisimulan kong itayong muli ang sistema ng batas na aking sinira, kung gayon ay ipinapakita ko ang aking sarili bilang isang taong lumalabag sa kautusan. Kung ang alalahanin ay ang batas, gayon paman, patay na ako, pinatay ng mismong batas, upang ako ay mabuhay para sa Diyos. Ako'y pinatay na kasama ni Kristo sa kanyang krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Itong buhay na aking ginagalawan ngayon, nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Tumatanggi ako, natanggihan ang biyaya ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, ibig sabihin, namatay si Kristo para sa wala. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.